Akong damit, no? So, isa siyang lace. Ito yung design. Gagawin ko siyang bestida. Ayan. So, ayan, oh. Ayan ang kanyang neckline. Pa-heart shape siya. So, yung upload, akin siyang nilagay dyan. So, binigyan ko siya ng bagong art, no? So, hindi mo halata na nanggaling dun sa tuwid na lace. Tahiin mo yan siya ng isa-isa. So, ito ang pantatahi mo. Ayan. So, kailangan hindi siya mahigpit. So, pag nag-ano ka yan, control siya. Pero nung sinulid siyang nagbubuhol-buhol, so pipili ka ng sinulid na mapino. Kasi pag magaspang, sure talaga na siya ay magbubuhol-buhol. So, ibabaon ko yan para hindi sumabit. Ganyan. Meron din naman siyang pang-kuan talaga. Pang-tie dito yung nylon na napakaliit siya. Ayan, yeah. So, kailangan mahigpit yan, no? So, lalagyan natin siya ng pin. Lagyan natin ng pin dito sa tapat. Ayan. So, yan, kuan talaga siya, naka-highlight siya para makita nyo kung paano. Oh. So, kailangan may pin dito para hindi siya tumaas doon. So, ang tahi po nito ay, ang charge po sa tahi nito ay 5,000. So, kung ikaw ay mananahi, alam niyo po kung nasaan po ang nagpapatay nito. Siya po ay taga Makati, sa Dasmariñas Village. Doon po siya nakatira. So, nahanapan niya ako sa Google search dahil naka-Google naman ang Tita Nora. So, ayan, nagpatay siya. Ayan. So, kung ikaw ay gusto mo ng ganito, trabaho, so, panoorin mo yung mga tutorial ko. Maraming tutorial din sa YouTube. Ayan. Diba siyan siya? So, pinukos ko para makita nyong mainam ang paggagawa. So, ito naman lalagyan mo siya ng meron siyang binigay na panlagay. No? Yan. So, ang kanyang tela ay lace. So, nagpabili ako ng plain na tulle. And then, ayan, tinahi ko siya. So, kinat ko siya dyan. And then, ayan. Tapos, dinkrosyonan ko siya dyan. Then, may pampalagay pa siya dyan sa liig. Palagay siya sa liig. May lalagay ako dyan na pearl na pinalalagay niya. Ganyan lang. Diba? So, kailangan siya ay hindi maluwag, hindi din mahigpit. So, alalay lang ang
pagtahi. So, kailangan ang iyong sinulid ay hindi masyadong mahaba para hindi magsabit-sabit siya. Ayan. Tapos bulang konti. Ayan. Tapos, sok-sok doon uli. Lipitin na. Ayan siya. So, ito munang unahin mo. And then, itong baba. Or gitna. And then baba. Pero sa akin, ito munang unahin ko. And then, itong baba. Basta mahigpit lang naman siya. Basta naka-permi lang siya. Hindi sumasayaw kapag kapinin nyo. So, ayan. Itong aking kuan sira na, so kailangan bibili ako ng stand. Mahal siguro dito dahil ang bili ko dito sa Saudi ay 100 plus 120 riyal. So mag-retire na, so bibili na ako ng panibago. Kaya papatabi-tabing iyang kanyang, so yun siya, hinilit ko lang siya, dilapit ko talaga siya para makita nyo. O diba? Pati pagtahi, yan. Huwag ganong hilain. Yan. Hindi naman siya. So ang lusot mo nito, dito. Ayan. Huwag mo siyang tayo sa baba. Para naka-imbos siya. Okay na nga, sumasabit-sabit na. So, pipili kayo sinulid na plain, na smooth, hindi magaspang. Yung mapinol siya, para kapag itinahin nyo, hindi siya sumasabit. Yan. Yun, diba? Oh. So, nang lusot mo. Yan. Talaga na siya. Medyo mahirap ito. Pero, syempre, mahal ang labor nito. So, ang babayad niyan to ay 5,000 ang labor nito. So, kung gusto mong matuto nito, panoorin mo yung mga tutorial ko dyan sa YouTube. Meron na akong paglalagay ng lace na tuwid. Yung lace mo, nilalagay mo sa curve or pa-round. So, may technique din ako noon. Diba? So, ang tawag dito ay designing and change of the art of the lace. Siyempre, pag bibili ka ng lace, meron lang siyang pinakaibaba ba, yung tarap kung sa
kung sa Arabic. Sa baba. So, tuwid lang siya. Hindi man siya pakurba. Lahat ng lace hindi pakurba. So, ikaw na mag-design yan. Gugupit ka kung paano mo i-design na siya na mag-curve siya. Tulad yan. Mag-heart shape siya. Diba? Heart shape. Oh. Ang ginawa ko dyan, dinobol ko lang yan. Oh. Dinobol ko ang tool. So, ang tool niya, hindi kasing dark nito. So, wala daw makita siyang, ito daw closest na color. Ayan. So, diba? Tuwid siya. Oh. Tuwid. So, doon ka naman. Kitang-kita yung bukong-bukong ng kamay ko. Okay lang, basta papakita ko lang sa inyo kung paano ang pag-ano yan. So, diskarte nitong pagtahi nito. Diyan ka mismo. Sa mga pag-ipagitan na yan, diyan katatahi niyan. Yan. So, kapag ka, huwag masyadong ididiin pa ilalim. So, parang pahapyaw lang yung makukuha mong para kumapit lang siya, no? Hindi mo talaga siya hanggang ilalim itutusok mo talagang kukunin mong malaking So pag ganyan lang siya, para hindi siya mahigpit, dahil pag masyadong malalim ang baon niyan, mahigpit siya pag inano mo, pag hinigit mo ay kung pakunting hapyaw lang, pag ganyan lang. O di ba? Hindi siya gaanong mahigpit. Para mag-shape pa rin siya, dahil kapag ka mahigpit ay alon-alon yan. So malimit itong sunulid kasi wala akong kakulay nito. Ito pinadala din niya. So, pinadala din niya sa akin ang sinulid, for sure. Dahil pagka wala akong sinulid na gatong kakulay talaga, ang ginagamit ko yung plastic na yan. Ayun na siya, forma na. Diba? So, ganito na lang. No? Yung iba naman, pakita ko rin sa inyo. So, sa next video, pakita ko naman sa inyo yung ibang style naman kung paano gagawin.